Alam nyo ang nangyari? Grabe. Nakakatakot. It was like a nightmare. Sabi niya, doktor. Sabi niya, doktor. Mga flight attendant. Welcome back to London. Dito na kami sa Heathrow Airport. Nag-toilet lang si Nathan. Hintayin muna natin. It's safe to do so. Please take care when open the lights may have moved. It can fall out causing an injury. You may now make and receive calls as well as use all services on your handheld electronic devices. Please check you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Welcome back to Berlin, guys. Wala na akong vlog kay lubat na yung ating camera. Then, yung mga anak ko wala ng energy. Ako na din. So, ito yung ganap ko dito. Ako karga kay Arya. Ayan o. Kaya din ako naka-vlog dahil wala na. Tapos na yung bakasyon. Pauwi na tayo sa bahay. Back to reality. Tapos, si Arya kasi wala kasing trolley dito. Kaya all the time talagang bit-bit ko siya. Tulog yung mga bata. Ayan, meron na tayong trolley para kay Arya. Buti na lang dito sa Germany, merong ganito, no? Kids only, Berlin. So, ang dalawa, wala na sa mood. Mga, grabe ka-sleepy talaga sila. Gusto nila na mag-trolley, pero sino man sa kanila? Sino man mag-pull? Sino mag-push? Wala mang mag-push sa kanila. Kaya, napilitan silang maglakad. Nagpa-change na naman si Papi ng pera. Nagpa-exchange na naman siya. Nagpa-exchange na naman siya. Palit-palit. Welcome back to Germany. Yes! So, after po nating nadala si Arya sa kindergarten na, grabe yung hectic ng ating schedule. Jet lag pa tayo. Grabe pa tayo kalipong-lipong. Alam nyo? Papi, teka lang. Oh, come here. Buang mga papi. Hello. Hello. After natin mahatid si Arya sa kindergarten, ngayon po ay meron po tayong appointment para sa ating bagong apartment. So naghahanap tayo ng apartment na mention ko na last time na naghahanap kami. Ha? Ayan, dito kami ngayon bagong bawen na, bagong construction. Parang same lang ng ating apartment sa Bonn, yung last natin natinirhan. Same lang siya. So mahirap talaga humanap dito ng apartment. Pero pag ganito kasi, talagang kukuhin ka nila. Madali ka makahanap ng mga ganito na apartment. Kasi, ito kasi is, itong mga apartment kasi na mga ganito, mga bagong apartment, ay napakarami. At medyo pricey siya. Medyo pricey pero okay lang. Basta meron tayong matirhan. Kaya madaling magkuha dito. Kasi company ito, no? Tapos ang dami-dami. Tingnan nyo kung gaano kadami. Ayan, oh, ang dami niya, oh. Hanggang doon pa sa dulo. Hanggang dito. Lahat yan. So, kaya madali kang makapasok dito kasi naghanap sila ng mga renter. Yeah, it looks like the apartment in Bonn, right? Yeah. They like it here? Huh? Sie hat was zuerst gefragt, how she can go to kindergarten. Where? Where? Arya. Oh, yeah. So, medyo malayo ito sa kindergarten ni Arya. Ang una niyang tanong, Mami, kung dito tayo titira, saan ako mag-kindergarten? Paano ako makapunta sa kindergarten? Malayo. What? Malayo daw. It's open store, Papa. Yeah. It's open store. Ang kindergarten naman po ay walang problema kasi Das ist zero. marami pong kindergarten Here, dito. zero. At isa pa, days pa naman siya, isang araw pa naman siya doon. So, wala pa siyang ganun ka best friend or hindi pa siya homie. So,
Ang importante ngayon makahanap tayo kasi kung saan tayo makastay. Ang importante kasi makahanap tayo ng apartment na kung saan tayo magtagal. Minimum of like 1 year, 2 years. Ganun. Einiges ausbauen. Genau. So, meron silang kitchen. Induktions. So, wie bei uns. Same like in Bonn. You have a nice table. Good idea. Sorry. 1,7 warm dann für 2 Jahre und danach dann steigen das noch hoch oder wie es dann? Ein Jahr Mindestvertragslaufzeit haben wir nach. It's only for 1 room. Yeah, he sit there. Hi. So, ganito po siya kalaki. No. Das ist dann alles um den Preis. Das zahlen sie nicht. So this is the toilet. Ah, there's also a bathroom. Ayan. Ganda naman. Huh? What did you say? So nice too. Good idea. Okay, it's okay. You want to take this one? Tapos na tayo sa ating appointment. Pero medyo namahalan man kami. Uy. Kasi minimum of 66 shots na. 66 Quadratmeter. 66 square meter dapat sa amin kasi meron kami isang anak. So, ang price niya ay nasa 1,700 euro. Warm. Warm na yan siya. Yeah, maybe sa iba, okay. Like, hindi masyadong mahal, pero same price doon sa, I don't know if mahal ba siya, pero nasa Berlin kasi tayo, kaya 1,700 euro. Pero warm na. All we need to pay is water. Yeah, water and electricity. Yeah, so it cost us almost the same pa rin sa Bonn, 2,000 euro. Same. Eh doon sa Bonn, 3 rooms. Eh dito, 2 rooms lang ang 1,700. We're going home, guys. Nakabalik na tayo sa ating totoo na apartment. Sabi ni Papi, from luxus, bunong luxus apartment. Ngayon, balik naman tayo sa kagubatan. Pero alam nyo dito, maganda kasi mayroon tayong dyang apple, oh. Nahulog-hulog yung apple dito. Pakita ko muna sa inyo. Wait. Ayan. Sayang yung apple dito dahil parang sira. Parang merong bakterya. Yan, oh. Sobrang dami. Sa taas. Napakarami. Yun, naghulog lang siya. Walang kumakain. Walang nangunguha dito. Hinayaan lang na malanta. Ayan siya, oh. Hindi nyo nakita, pero napakarami po niyang bunga. I don't know kung makita nyo. Ayan. Sobrang dami po niyan. Napakalaki po nito na puno. Sayang. Hi! Finally, we are home na po. Pero grabe. Pagdating dito sa bahay, alam niyo pagdating sa Germany, ang dami tayong ginawa. First is merong kindergarten si Arya. And Teka this lang. one. Parang napakababa naman. Pagdating sa Germany, ang dami po nating ginawa agad. Back to reality, walang pahinga kahit nahilo-hilo na tayo. Dahil grabe yung ating travel, napakalayo. Wala na, hindi na ako nakapag-vlog nung hinatid natin yung mga bata sa terminal. Nagbiyahe lang po sila mag-isa diretso sa Bonn dahil kinabukasan kasi merong kindergarten si Arya at kinabukasan din school time na, first day of school nila. Kaya naman, hindi na ako nakapag-vlog dahil sobra talaga yung ating kabisihan at hilong-hilo pa po kami. So, ang hirap mag-video-video na. Sobrang nahihilo ka tapos napaka-haggard. Galing din po ako sa grocery. Galing sa bakery. Nagbili tayo ng maraming konsumo. Kabili tayo dito ng bread. 3 bread. Yan, oh.
Para ito sa kindergarten ni Arya para 1 week na ito. Yeah! Oh my goodness, that's big. Kamahin na ka. Kaya sa hello. That's so... Hello. Ay, ayan. Nag-kindergarten na siya. And she's so happy dahil ang dami na niyang friends. Ayaw na nga niyang umuwi. Eh. This is heavy as I thought. Yeah, 1. We still have another 1. Oh my Ay, wait. goodness. I just put it right here. Yeah, wait. Put here. You can see it. And then, wait. And then... And then, That's so big the too. same. It's the same. Why is it so big? Super big, right? Yes. Bigger than our face. Ang laki. And the next one. Wow. Wow, that's also big. Yeah. Mama, why did you everything buy so big? Yeah, so you have what do you call this? This is for your lunchbox for the whole week. For the 1 book? week. Mama, So only you cut. can put into one. Mama, only oven. cut it like this, okay? Only cut like this. Papi said we can put this in refrigerator. Oven. So we will freeze this Violet. para matagal siya ng 1 month. Arya will go now and have some relax. She will go now to the living room. Yeah? Here's the only living room. Okay. But can I ask you a little question? Is it okay? So how was your kindergarten? How is it? Good. Good? You like it? And do you have friends already? Yeah. So which one you choose? Kindergarten or vacation? Fast talk. Okay. 1, 2, 3, go. Kindergarten or vacation? Both of them. Okay. Bye, guys. Where you go? I'm going to the living room. Okay, she will have some rest na dahil pagod po siya galing sa kindergarten. So, ayun na nga, ang biyahe po natin from USA going to So long. Germany was dramatic niya. Masyadong madrama. Nakakatakot. It was like a nightmare ang aming sakay from San Diego to London. Kasi around 40 minutes ng pag-fly natin pataas, bigla-biglang may nagsigaw, "Doktor! Doktor!" Unang-una, may nagsigawan sa likod. So, hindi ko alam kung ano. Tingin ko, hindi ko masyadong naintindihan anong sinasabi. Yun pala, ang nagsigaw doon, ang sabi niya, "Doktor! Doktor!" Sabi niya, "Doktor! Doktor!" Babae. So, yung mga flight attendant, parang nagsitakbuhan. Pero yung takbo nila is, they try na mag-minimal lang yung tinig ng kanilang mga paason. Nagtakbo, para silang hangin na takbo ng takbo. Tapos nagdala ng mga anong tawag niyan? Mga first aid kit. May mga dala sila, may mga box, mga ganun. Tapos I think may medic ata na nagpunta doon. Tapos nagsisigaw pa rin yung isa, "Doktor! Doktor!" Tapos pagtingin ko sa likod ko, nag-iyakan na mga bata. Pero yung mga teenager na mga bata ba, buti na lang yung mga anak ko, hindi nila narinig dahil nanonood sila ng movie. So nakatakip yung mga tenga nila. Tapos si Tipoy medyo sleepy na, so hindi masyadong narinig. So yun ang pinagpapasalamat ko dahil kung narinig nila yun, alam ko na mag-worried sila at kakabahan sila. Na hindi naman nakakatulong, no? Realize ko na sa ganun na mga oras na parang emergency, it's better na mag-calm down at presence of mind kung anong gagawin. Binalikan ko yung mga anong dapat gawin kung ano mang mangyari sa airplane. So, ang ginawa ko lang talaga is nagdasal talaga ako na walang mangyaring masama sa eroplano. Kasi sobrang kaba ko nun kasi nag-iyakan na yun sa likod. I don't know what happened. Hindi ko alam talaga kung anong nangyayari pero nagdasal lang ako ng nagdasal kasi hindi naman pwede na tatayo ako tapos magmarites tayo. Hindi naman pwede dahil wala naman akong magawa. Hindi naman ako doktor, hindi naman ako nurse. Si Papi ay nurse. Pero alert si Papi, nagtingin-tingin siya kung kailangan nila ng nurse. Hindi naman sila nag-ask kung sino ang nurse. Kasi medyo crowded na kasi sa likod. So, marami nang tumulong. Hindi na rin maganda na pupunta pa kami doon. So, it's better na maging kalmado sa oras na yun at tahimik para hindi mag-chaos yung airplane. Tapos, maya-maya, naging better na humupa na yung parang hindi na sila nag-rattle.
parang naagapan na yung matanda. Yun pala, may matanda na inatake. Parang heart attack ata. Siguro sa pagtaas ng airplane. I don't know what happened. Inatake, may edad na siya. So, yung buong seat kung saan siya, kinuha yung nilipat yung mga passenger doon sa business class kasi doon kasi yung merong vacant. So, yung matanda doon na nakaupo sa whole na seat na yun. Siya lang talaga kasi pinahiga siya at binigyan siya ng first aid. So, thanks God at naagapan, hindi po siya namatay. Hindi siya namatay sa aeroplano. So, ayun na, parang kalmado na kami at saka nawala na yung aking kaba at buti na lang yung mga anak ko. Hindi yun narinig yung chaos na yun dahil or else maging katulad sila ng mga bata sa likod na nag-iyakan. Diyos ko. Eh, hindi naman nakakatulong sa mga bata. Nagbigay lang ng worriness. Makes them worried only na wala namang naitulong sa atin. So, it's better na kaya mabuti na rin at hindi narinig ng mga anak ko. So, okay na. Ilang oras na kami naglipad. So, medyo kalmado na ako at peace na ako. So, maya-maya, inatake na naman siya. Diyos ko, mga ilang oras, inatake na naman siya. Kasi we have like 7 hours ang travel namin. Mga siguro after 3 hours, ganun, inatake na naman siya. Ganun naman. Buti yung mga anak ko tulog. Katulog na sila dahil sa pagod na sila pa at saka late na rin yun. So, tulog sila. Tapos, inatake na naman. Tapos, na naman nila. The first aid na naman nila. Naging okay na. So, at peace na ang lahat. Mga siguro 2 hours na lang. Going, pababa na kami. Before kami maglanding. 2 hours before maglanding. Alam nyo. Grabe yung, grabe yung turbulence. Talagang nag-ground talaga yung airplane. Naghawakan talaga kami. Tapos, grabe talaga yung alert na yun. Grabe. Grabe yung kapa ko. Diyos ko, dasal lang kami ng dasal. Diyos ko, buti yung mga anak ko tulog. Kami lang dalawa ni Papi yung gising. Pero, sa upuan namin, hindi kami nag-sit together. Dahil defect yung isang upuan. Normally, magkatabi kami lahat, pero defect daw. So, si Papi nilagay sa kabila. Ako lang sa mga bata. Ako dito sa gitna, si Nathan, si Arya, tapos si Tipoy sa kabila pa na sa may aisles pa ba. So, yun, grabe yung turbulence. Pati na mga anak ko, napakahimbing na kanilang tulog. Pero ako, dasal ako ng rasal. Oh my God. Hindi talaga ako nakatulog ba. The whole lipad natin, talagang yung tulog ko, lang, siguro mga minutes lang. Dahil nga sa kinakabahan talaga ako dun. Which is, hindi naman talaga nakakatulong yung mag-worry-worry ka. Dapat mag-pray lang at saka alert at presence of mind. So, yun, nakababa na kami sa London. Pagdating namin sa London, ayun na. Late kasi na-delayed yung flight dahil nga sa, I don't know what happened. Siguro dahil dun sa may storm siguro. And then, pagdating namin sa London, yung cellphone ko, malulubat na, mag-empty. Tapos, hindi pa ako nakabook kasi ni-cancel ko yung booking ng hotel dahil akala ko mag-super late kami sa London. Tapos, baka mabigyan tayo ng free hotel. We don't know. Kaya ni-cancel ko yun siya. Ngayon, pagdating namin sa London, may time pa naman para makapag-hotel. So, nag-book ako ng hotel agad-agad. Hindi ko tiningnan kung anong hotel iyon. Basta, hindi ko tiningnan yung review ng hotel, kung ilang star yung hotel. Basta agad-agad ako na nag-book. Tinignan ko talaga na malapit talaga sa yung hotel na malapit sa airport. So, mga 5 minutes away lang or 5 kilometer. So, yun ang i-book ko agad-agad. Tapos, mura lang siya. Nabayaran ko mga around 150 euro para sa aming 5. Kaya, sabi ko, ito na. Tapos, non-cancellation. Kasi mura. So, pag punta namin sa hotel, alam nyo. Oo, malapit nga siya sa airport. Pero sa likod ng airport. Ay, Ginoo ko. Pagpunta namin doon. Alam nyo, yung hotel pala is para siyang motel. So, may bar doon. Tapos, nakakatakot yung mga mukha ng mga tao. Diyos ko. Mga, para mga addict. Tapos, pag okay lang sana. Sa labas, okay siya tingnan. Pero, pag pasok mo doon, may bar. Tapos, nagsisigarilyo yung mga tao. Ang dami nag-yosi doon. Parang, I don't know what they're doing. Tapos, mga lasing.
Tapos sabi nila, ito yung room nyo. Pagpasok namin, ang baho ng sigarilyo. Pagpasok namin sa kwarto, Diyos ko. Mas maganda pa ang hotel sa atin. Hindi naman sa pag-ano, no? It was the worst hotel we've ever been in our whole life. Di ba, Shats? This hotel ba? Huh? This is in, oh yeah, in London Hotel. Ha? Yeah, pinaka-worst na hotel na ni-stayhan namin. Alam niyo, pagpasok namin doon, Diyos ko, sira-sira, ang baho. Okay lang sana kung sira-sira, no? Pero sobrang dumi. Tapos yung bed, ang dami pa mga stain, tapos ang daming alikabok, ang dami ding mga cobwebs, tapos yung floor, basta parang ano ata yun, room yun na kung saan yung mga tao nag-ano lang, alam yun na yun, nagtitake o nagdadala ng mga babae, siguro yun ang hotel na yun, para siyang hotel lang talaga siya. So lumabas ako, nagtingin-tingin ako sa paligid kung safe ba kami dun, pero sa nakita ko hindi kami safe kasi may bar, no? Tapos ang mga mukha ng mga tao nakakatakot ba, parang mga high. Hindi naman sa nag-judge ako, pero gusto ko yung safety ng mga bata. Mas mainam na maging safe tayo dahil may mga bata kami dala, may mga anak tayo. Kaya pagtingin ko, and I feel really not good talaga. At saka yung door niya, wala siyang lock sa loob. Tapos ano lang siya, key. So kung alam nila yung password, makapasok sila. Kaya natakot kami, hindi kami nakatulog doon. Bumalik kami sa airport. Sabi namin, bahala na sa airport tayo matulog, basta safe lang tayo. Kaya yun, mga 1 hour lang kami nagstay doon. Nag-charge lang kami, nag-lie down, konti, no? Tinanggal lang namin yung nasa ibabaw. Tinanggal lang namin yung deke or yung, habol. Arya? Was ist deke in English? Deke. In English. Blanket. Wow! Thank you, love! So, blanket. Tinanggal lang namin yung blanket kasi yun talaga yung pinakamadumi. Kaya nag-lie down lang talaga kami para makapag-relax konti, para mabinat-binat yung aming katawan. And then, umalis na kami. 1 hour lang kami doon, umalis kami. Lagi namin, Diyos ko, bahala na makatulog kami doon sa airport. Basta safety, no? Sa airport kasi marami namang security, may mga CCTV. Tapos marami ka din mabilhan doon na pagkain. Unlike doon, parang nasa lungib kami, parang nasa ano kami, cave, no? Pagpasok namin, walang mga bintana. Isa lang ang bintana, tapos ang baho. Sobrang baho talaga ng sigarilyo doon. Kaya, ayun, bumalik kami sa airport, doon kami natulog. Pagod na kami. Pero at least yung mga bata, ano naman sila, okay naman sila. Sabi nila, ma'am, we are good here in the airport, it's better here. Tapos meron naman akong dalang blanket din from biyahe namin from San Diego to London. Meron di bang blanket na mga libre, yung dinala ko talaga. Dinala ko kasi alam ko na makagamit din namin yun sa airport. Kaya yun ang nilatag ko dun sa airport. Kaya doon kami naghiga, bahala na. Basta safe kaming lahat. And then after that, yun, ang aga namin, mga alas 5 or alas 4 ng umaga, nag-travel na kami papunta ng Germany. So, we are all safe, thanks God. It was like a really disaster. Sobrang kabado, pero at least yung mga anak ko, okay lang sila. We are all safe. Nakarating kami dito. So, natanggalan ako ng tinik na at last we are home. Nagparating dito sa bahay, ayun, nagluto agad, kain, and then rest lang konti, kinabukasan, nagbiyahe na naman sila, kawawa ng mga bata. Pero, sige lang, next time, naisip ko next time na hindi na kami mag-travel na sobrang layo. Maybe next year, siguro yung mga bata magbakasyon lang sila ng hindi sobrang layo siguro. I don't know kung kaya ba nila. Tanungin natin sila kung kaya pa ba nila mag-travel ng ganun kalayo. Sobrang nakakalungkot wala na yung mga bata dito. So, nakapagluto na ako ng carbonara. Ayan, nag-carbonara ako. Ito po ay ang noodles na ito po ang mushroom na may noodles. Dahil sa dami ng mushroom. Oh, thank you. Such a big help. Parisa natin ang carbonara ng bread. Sarap ito. Wala
Wala kaming pang cut ng bread. Ito lang meron kami. Pero okay naman siya. Kaya lang malaki pagka-cut ko eh. Aber das weiß ich nicht. Ha? Nicht so viele Schneiden, oder? Gusto filibas? Schneiden. So. Huwag daw masyadong madami. I-square natin ganyan. Yan. Klar? I moved this back. I weighed 8 cups. Then I'll just use this plastic and this. Sorry. Iba-iba ang cravings sa ni Papi, kaya kanya-kanya kami luto. Ayun yung kumain ito. Inagsawa na din ako sa rice. Okay. Since tumating tayo dito, rice tayo ng rice. Hindi na tayo nakapag-bread, wala ng noodles. Kaya sabi ko, mag-carbonara ako. Ayaw niya talaga. Ito ay carbonara na may karne. So. Arya? Yan na siya. Lagyan natin siya ng bread. Kay masarap itong sauce. And for Arya. Yan. So, kain tayo. Let's eat, guys. Ayan, nag-request si Arya. Okay, can you sit here? Arya, can you sit here because we will do a fast talk. Is this okay? So, ayan, nag-request si Arya ng watermelon. And mango. And orange. Yan. So, while cutting the fruits, let's have a fast talk. You know fast talk is? Yeah. Okay. I think this is better dahil medyo focus po. Andyan si Arya. So, let's ask again. Ready? Yes, I'm ready. Okay, I will ask you again. White or black? White. Lights on or lights off? Lights off. Watermelon or chips? Watermelon. Water or soda? Water. Kindergarten or vacation? Both of them. Wow! Beach or swimming pool? Beach. Oh! Night or day? Day. Day, okay. Rice or French fries? Rice. TV or cell phone? No. A TV. TV. Okay. Netflix or YouTube? YouTube. Ooh. Hugs or kisses? Both of them. Both, okay. So this is very hard question. Mom or dad? Both of them. Oh. Kuya Tipoy or Kuya Nathan? Both of them. Oh. Family or friends? Both of them. Oh. I love you. Light. I love you or I miss you? Both of them. Okay. So your food is almost ready. How was your kindergarten? Good. Do you have friends already? Yes. Eleanor and Mira and Lewis. Wow. So here's the mango. That's not the mango. That's the orange. Sorry. So now that your brothers are gone, now that your brothers went back to Bonn. No, I still miss them. Oh. Can we go meet them now? No. Yeah. It's so far long. Please. It takes around 4 to 5 hours to go to Bonn. I have a last question. What? Is it okay? Germany or USA? Both of them. Both? Okay. Then you Mama, this is too far. didn't put here. Don't put it. So then we can leave to USA because you also like USA, right? Yeah. So hanggang dyan lang po muna ang ating vlog. Marami pa tayong gagawin. I think mag-bake po ako mamaya or maybe tomorrow morning mag-bake tayo dahil nag-crave po ako ng pastel de nata. Alam niyo yung pastel de nata? Yung palagi ko pong binibili sa Starbucks. Yan po ang palagi kong ino-order sa Starbucks, ang pastel de nata. Hindi pa ako nakatry na maggawa niyan. Kaya gusto ko siyang i-try dito sa bahay. Homemade. Para next time,
hindi na tayo mag-travel going to Starbucks kasi medyo malayo, like 30 minutes. Yeah, 30 minutes. That's so yummy. Yeah? Oh, good. So hanggang dito na lang po yung ating vlog. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at sa lahat na nag-comment. Thank you so much. Thank you for watching. 1, 2, 3, go. Thank you for watching, and please please subscribe, like, and share. Bye. Not so. Bum 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 Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. bum bum. And I'm feeling good.